Taong 1607 nang itatag ang bisita ng baryo ng Concepcion sa bayan ng Tambobong. Ito ay sa pangunguna ng mga praileng Agustino at sa ilalim ng tangkilik at inspirasyon ng kalinis-lisang pagkakalihi sa mahal na Birheng Maria o La Purísima Concepcion. Ito ang nagsilbing bahay dalanginan ng mga taga-Tambobong, lalo't higit sa baryo ng Concepcion, para sa kanilang masidhing debosyon sa mahal na Birheng Maria. Lumipas ang mahabang panahon, ang debosyon sa mahal na Birheng Maria ng La Purísima Concepcion ay nanatiling tanyag sa buong bayan. Madami ang mga himala na naganap sa ilalim ng pamimintuhon ng mga taga-Malabon sa kanilang minamahal na Pintakasi. Dumating ang panahon at nagkaroon ng sigalot laban sa mga paniniwala. Sumiklab ang himagsikang Pilipino at dito'y nag-aklas ang mga makabayan. August 3, 1902, nang formal na iproklama ang Iglesia Filipina Independiente bilang pakikipaghiwalay ng simbahang Pilipino sa Roma. Lumipas ang ilang buwan, ika-7 ng Nobyembre 1902, ay nag-aklas naman ang mga taga-Malabon laban sa mga dayuhan at dito'y itinatag ang sariling simbahan, ang parokya ng La Purísima Concepcion, sa ilalim ng bandila ng Iglesia Filipina Independiente. Tayo po ay isa sa mga unang parokyang naitatag sa pamamagitan po ng ating mga ninunong Aglipayano. Ang ating pong simbahan noon ay nasa parokya ngayon ng Immaculada Concepcion at namalagi po tayo doon ng 4 na taon. Noong bago po tayo napalipat dito sa Daang Cayetano Arellano. Naproklama ang ating parokya sa ilalim ng Iglesia Filipina Independiente ni Monsignor Gregorio Libayan Aglipay noong Disyembre 1902 sa pamamagitan po ng banal na misa at kanyang naitalaga si Monsignor Jose Evangelista bilang ating unang pari. At noong January 30, 1906, sa bisa ng kautusan ng Korte Suprema ng Estados Unidos, ay ipinahahayag dito na kailangang ibalik ng Iglesia Filipina Independiente ang lahat ng mga ari-arian na kanilang nakamit sa Iglesia Katolika Romana, ang mga simbahan, mga kumbento, sementeryo at paaralan. At ito ay naging hamon sa lahat ng mga Filipinista. Subalit, ito din ay naging hudyat ng ating pagsisimula ng pagsasarili bilang isang simbahan. Kung kaya't noong November 26, 1906 ay pakumbabang nilisan ng mga mananampalatayang Aglipayano ang pook sambahan ng Iglesia Katolika Romana at ipinagpatuloy ang tawag ng pagsamba. Ang mga Aglipayano ay nanatili sa kanilang mga pansamantalang bahay dalanginan kung saan kanilang idinambana ang mahal na Birhen. Sa inspirasyon at sa pagmamahal ng mahal na Birhen, sila'y nanatili matapat sa kanilang pananampalataya sa Diyos at sa bandila ng Iglesia Filipina Independiente hanggang sa iyang imahen ay mailuklok sa kanyang permanenteng bahay dalanginan dito sa Daang Cayetano Arellano. Taong 1963 nang itanghal ang parokya ng Malabon bilang katedral. Ito ay nang konsagrahan si Padre Bartolome S. Remigio bilang obispo ng ating diocese. Nang itanghal ang parokya bilang katedral, ang mga parokya sa lalawigan ng Bulacan, sa lalawigan ng Rizal at Pampanga ay napaisailalim ng ating inang simbahan. Nahati ang inang simbahan sa dalawang grupo sapagkat ang inang simbahan ay nananatili sa 1947 Constitution, gayong mayroong 1977 Constitution na ipinatupad ang pambansang katedral ng Iglesia Filipina Independiente, kung kaya't ang isang grupo ay humiwalay at nagdaos ng kanilang banal na misa sa Funeraria Nabal. Ang ginaglaon, ang grupong ito ay nakapagpatayo ng kanilang kapilya sa may asinan at ito ay naging misyon sa ilalim ng Diocese ng Kalakhang, Maynila. Sa aming pag-alis, pinangunahan kami ng samahan ng Maginoo ni Aglipay sa pangunguna ni Brother Nitong Lim. Sa kagandahan loob din ng pamilya ni na Ginoo
at Ginang Goko, ang may-ari ng Punerarya Naval. Kami po noon ay doon pansamantalang nagdaos ng chapel. Doon po kami naunang mga nagmimisa. Subalit ang Punerarya Naval, dahil alam natin na ito ay isang business entity, kami po ay dagliang humanap ng isang lugar kung saan nakakapagdaos kami ng mga misa. At dito po ay sumapit kami sa asinan ng Pamilya Riaño, isang mabuting benefactor din po ng ating simbahan. Kami ay namalagi po doon mula 1987 hanggang 1991. Doon po kami po ay nakipag-ugnayan sa Diocese ng Greater Manila sa pangunguna po ni Bishop Greg de los Reyes. At sa kanilang pamamagitan, natutunan namin kung ano at paano ang pamamalakad ng Konstitusyon 1977, kung paano magbalangkas ng mga pulisiya, kung ano ang mga sektor na mandated ng ating simbahan. Yun po ay kinasasapian ng LIFI, WOPIC, at YIPI na katawagan natin ngayon. Tinuruan po nila kami maglahad ng mga programa, ang pagtatatag ng konsehong pamparokya o parish council, kung paano ito isinasagawa, ang pagpupulong, ang paghahalal, at ang mga naging kababaihan noong kami po ay nasa asinan ay sina Ginang Soledad Goko, si Rila Constantino, Annie Martin, at Mila Baelio, hanggang sa kami po ay sumapit at bumalik sa malaking simbahan. Sa asinan po namin nasimulan ang Christian Home Bread Breaking Fellowship sa pamamagitan na ngayon ay obispo na Bishop Santiago Asaula. Ito po ang naging matibay naming batayan ng pag-unlad sa pagkaunawa sa salita ng Panginoon at nagpatibay ng aming pananampalataya. Nang yumao si Obispo Bartolome Remigio, taong 1993, ikatlong linggo ng Enero, ay bumalik ang mga grupong ito nang mula sa asinan. Bumalik sila sa inang simbahan at idinaos ang banal na misa ni Obispo de los Reyes, at ang simbahan ay naisailalim ng 1977 Constitution. Bagamat naroon ang pangamba ng magkasakitan, bumalik po kami sa malaking simbahan. Taglay ang kaalaman at kabatiran ng 1977 Constitution na dapat na sadyang ipinaiiral sa ating simbahan. Sa awa at habag ng Panginoon, naging mapayapa po naman ito bagamat may banta ng galit at pagsusumbatan. Nang kami po ay nakabalik na sa malaking simbahan, may mga naging pag-uusap at pagsasaling sa tamang pamamalakad base sa 1977 na konstitusyon. Hindi po naging madali ang lahat. Nagkaroon ng maraming pag-uusap, pulong at pag-aaral. Tayo po ay talagang nasa ilalim ng pamamahala ng Diocese ng Rizal at Pampanga. Noong November 7, 2002 ay ipinagdiwang naman ng ating parokya ang kanyang ika-100 taon ng pagkakatatag sa Malabon sa ilalim ng Iglesia Filipina Independiente. Mula noon at hanggang kasalukuyan, ang ating parokya ay patuloy na naglilingkod para sa Diyos at sa bayan. At sa paglipas ng panahon, naririto pa rin tayo ngayon, patuloy na naglilingkod, at masasabi kong sa isip at sa puso ko, mananatili akong Aglipayano hanggang sa wakas ng buhay ko at mananatili naglilingkod sa Diyos na humirang sa akin. Ang malayang adhikain ng ating inang simbahan, ang Pro Deo et Patria. Kasama si Maria ay ipagpatuloy natin ang dakilang pamana ng ating mga ninuno. Ang ating parokya, ang buhay na alaala at pamana ng Rebolusyong Pilipino.